Magandang araw mga katukaan. So nandito na naman po tayo, no? Dumayo tayo ulit sa isa na naman nating Champions of Excellence. So nandito po ngayon tayo sa Haniway, Iloilo. Okay? Pinuntahan natin ang isa nating Champions of Excellence. Kikilalanin natin yung kanyang mga sikat na mga hatch grays, yung mga hatches, at saka mga roundhead. So aalamin natin kung ano ba talaga yung mga laman yan. So ang kasama natin ngayon yung Champions of Excellence natin, si Sir Otto Von Navarra ng RPN Legacy Game Farm. So samahan niyo po kami dito sa episode para sa Dugong Palaban. So kasama ngayon natin ang isa sa ating mga Champions of Excellence. Walang iba yan kundi si Sir Otto Von Navarra ng RPN Legacy Game Farm. Sir Von, magandang araw. Bati ka po muna sa ating mga televiewers. Magandang araw po mga katukaan. Salamat po sa pagbisita ni Sir John at Team Excellence at muli masasaksihan po ninyo ang mga linyada natin ng papanalo at mahimay-himay po natin kung anong laman nito. Okay. So Sir Von, no? Alam naman natin ang mga signature bloodlines mo dito yung mga roundhead, yung mga grays, yung mga hatches. Siyempre meron din mga ilang sweaters. Pero gusto nating malaman, iisa-isahin natin, ano ba yung mga laman nito? Sir, unahin natin yung nabanggit mo nga, yung isa sa mga favorite or mga kilalang linyada dito na roundhead. Ang hawak po nating bloodline is ang lazy roundhead. Yung lazy roundhead po, Sir John, is white-legged sila, tapos yung ulo nila round na round, tapos yung mata nila is particularly pag roundhead lazy is kulay orange yung mata, hindi mapula. Pag lazy roundhead talaga, for how many years na breeding, lumalabas po sila, orange yung mata nila. So actually yung lazy roundhead is medium bird sila. Kumbaga, ang body conformation football shape, nasa 8 inches yung body conformation nila. So pati yung legs nila, particularly nasa 8 to 9 pag pure. 8 to 9 inches lang sila. Anyway sir, yung mga kulay nitong mga Ray Alexander roundhead na to, mostly po ba light tong mga to? Actually yung lumalabas dito sa lazy, may dark side, may light side. Pero pag talagang heavy sila sa lazy, maging pag Ray Alexander is talagang lighter sila. Lighter side. Yes sir. Actually sir, itong lazy from maraming kampyonato nakuha nito sa akin. This year, 6 tag, gumamit tayo ng 4 na lazy, 2 gray. Ito sir, umuwing walang sugat sa championship, halos umuwi sila. Speaking yan sir, inabanggit mo, maraming kampyonatong inuuwi itong mga lazy roundheads natin. Ano sir ang mga crosses na ginagamit natin dito? Yung mga matataas ang percentage? Usually yung sa akin, kinocross ko sa Gilmore, kinocross ko sa Sweater, Albany, at saka Claret. Actually pag na-cross mo sila sa hatcher, tumatangkad sila. Pag maka-cross out sila, almost tumatangkad sila 9 to 10 inches yung height nila. Plus structure nila, lumalaki sila. So pag pure, nasa 1.8 to 1.9 lang yung lazy. Pero pag na-cross out, nasa 2.2 pumapalo na sila. How about sir sa ano? Sa maturity nitong mga to, pwede ba ilaban sa mga stag derbies na ito? Actually sir, sabi nabanggit mo, yung lazy is sa stag derbies pa lang sir, almost 2 to 3 times na nanalo sila. Sa akin lang sir, na experience ko, sa maraming nakuha kong kampyonato, eto, paulit-ulit ko silang magamit. Mula stag, bull stag hanggang cock, walang problema sila. At saka may mga buyers tayong hinahanap talaga nila to. Kasi kung titingnan, hindi sila gwapo, pero pag na-breed natin sa sweaters, talagang na-influence nila. Kahit sa quarter na blood pa lang, mas nagiging abang sila at saka kalmado, hindi maraming palo, more sila sa accuracy. Okay sir, ito naman yung gustong malaman ng ating mga katukaan. Paano ba i-kondisyon ang mga ganitong klase ng linyada? Pag nagkondisyon kami, usually, pag buo ang katawan nila, buong buo, tapos may kilya sila. Tapos itong manok na to, sa 25 days of conditioning, talagang sparring lang, more spar, sampe. Tapos hindi sila more hard labor sa training, mas mahabang pahinga, mas maganda makarecover sila. Sir, sa araw ng laban, ito bang mga to mas gusto, may mga nagsasabi kasi mga kaibigan natin, kada handler naman iba-iba yung style Kada bloodline iba-iba po yung style.
Ito bang mga lazy roundhead mo, sir, ano ba, nilalaban ba ito ng gutom or ng sobrang empty? Empty. Kumbaga may pakain tayo. Hindi pwedeng gutom sila kasi yung roundhead natin nag-iinit ang ulo pag gutom. So kailangan natin pakainin. So sa observe ko lang pag may laman yung sikmura, mas kalmado sila, sir. Mas sharp silang mag-isip. Mas ma-timing na yun, sigurado, sir, kung pumalo. Okay, yan mga ka-excellence, no, mga katukaan. Nalaman natin kay Sir Von mismo kung paano ihanda itong mga to. At syempre, saan maganda i-cross. At kung gusto nilang gusto nilang yung mga naghahanap, gusto mag-inquire, pwede nilang tawagan directly si Sir Von dito sa kanyang manukan. Magandang araw mga katukaan. Siyempre kasama pa rin natin si Sir Otto Von Navarra ng RPN Legacy Game Farm at isa na naman pong premiadong linyada niya ang ipapakilala sa atin. Ito pong hawak ko ay isang talisay. Sir Von, ito yung nabanggit mo na gray ng RPN Legacy. Ano po bang nito, history or laman? Actually, etong gray natin is Melsim's gray. Yung hawak mo ngayon, sir, is 50-50. Melsim's over Gilmore. So, yung bloodline nito is kay Melsim's, kinuros natin sa mga hatches. Then, how many years in-evolve natin sila? Sir, based dito sa hawak natin na ito, no? Ito yung mga isa sa mga maraming naipanalo din dito sa farm natin. Ano bang nagustuhan mo dito, sir, sa fighting style nito mga to? Si Magical Gray kasi is, characteristic nito is abang, timing, tsaka deep cutter sila. At least, nung unang panayam natin sa interview mo sa webinar, nabanggit ko sa it is magical kasi kahit dapa sila, may instinct na pumalo ng isa, patay pa yung kalaban. Sir Bon, kumusta ang usually ba itong mga to mid-high station? Sa pure natin is usually medium sila. Pero pag na-cross out natin sa Gilmore, magiging high station sila. So usually, pag nag-breed ako, pag sa papuro, medyo maliit sila ng konti. Pero pag nag-cross out sila ng konti sa ibang bloodline, pinapasukan ko rin sila ng lazy rounded pag gusto ko ng white leg na palabas. So kung gusto ko green leg, Gilmore, or either breed back uli sa family nila na gray. Nagbe-breed ako ng yung genetic inline breeding lang. So para hindi tayo mawala. Tsaka yung sir, yung hinahanap mo na preference ng laro, yung kayang mag-compete talaga doon sa mabibigat na labanan. Opo. May one of mga kaibigan ko is gumamit ng MCC, Manila na mga buyers, may mga Mindanao, nasasatisfied sila sa palo ng gray. At sila mismo, kahit i-cross out nila sa ibang bloodline, doon pa rin yung winning percentage at gameness nila. Hindi nawawala. Paano ba i-kondisyon ni Sir Von yung kanyang mga magical gray? Simple yung sa gray ko. At least yung gray ko, medyo punuin mo lang yung katawan para during training, talagang parang cotton sila hawakan. Tapos buong buo kasi yung gray is need nila yung kanilang hita, medyo maluwag. Tapos yung movement nila, yung cutting nila, walop mula sa labas hindi sentro Dito pumapalo. So, yung extended ng reach nila, talagang pag gumanon, matatamaan ka. Actually, yung gray, pag green-legged, nilalaban ko sila sa stag. May mga marking akong blue leg, pinapagulang ko sila kasi mas magaling sila pag magulang. Pero yung mga green leg ko na medium, mas gusto ko ilaban sa stag kasi early maturing, hard hitter sila. So actually yung gray, almost na nasa 90% yung winning percentage na sa akin kasi siguro kabisado ko na sila, either basaan, alam kong talagang pumapalo sila. Ito yung mga reliable at hindi tayo iiwan sa ruweda nito mga to, di ba, Sir Bon? Opo, sir. At syempre yun nga, nabanggit natin kailangan nilang kilalanin mismo yung mga bloodlines. Opo, sir. At yung lagi mong binabanggit, sir, yung hindi dumadaan sa sakit yung ating mga panlaban, yung ating mga alaga. Tama po, sir. Pag dumaan ng sakit, sir, wala talagang patutungan. Pag nagkasakit, kahit gaano ka-reliable na bloodline, pag nagkasakit, baka pagdating sa rueda, pagbasaan, tumatakbo palabas. So kahit
kahit matalo, nasa gitna, hindi tumatakbo palabas. Ayan mga katukaan, naikwento sa atin, naipakilala ni Sir Von yung kanyang Magical Gray. Ano ba itong hawak natin ngayon na bloodline? Hawak nating bloodline is yung hatches natin. Usually, composition ito is tatlong bloodline ng hatch. We have the Gilmore, McLean's, and the Leaper hatch. Napasok natin sa isang family. So, nakag-create po tayo ng bagong linyada na hatches na which is na nagpapanalo rito sa atin. Actually, walang sa buhay natin, walang shortcut sa breeding. So we have process ng selection process na meticulously na binirid natin. So, yung na-criteria nito is napalabas natin is which nag-enjoy yung mga buyers at saka mga kaibigan natin naglalaban nito. Mula big time hanggang small time, nag-aani po sila ng panalo. Sir, gaano na katagal sa farm natin itong mga to? Gaano katagal natin mini-maintain na? Actually, yung breeding nitong hatch ko is almost 7 years na to sa akin. So, with make-up na may mga imported saka locals na breed, pinagsama-sama natin. So, to create ring arsenals natin. So, definitely, sir, hindi matatawaran yung kalidad ng galing nitong mga to. Ano ba, sir, ang mga naging fighting style nitong mga to? Usually, sa manok ko, sa pagpili ko kasi sa manok, almost, yung particularly na gusto ko is yung cutting. Actually, timing, nandun pa rin, lahat ng kriteria sa selection. So, yung uniformity ng fighting style, according sa gusto natin palabasin. So, kaya tumagal to, sir, kasi almost na perfect natin yung blend nila. So, hindi lang talaga 3 to 4 years, almost 7 to 10 years bago mo pa-perfect yung bloodline mo. Based on observation ko, pag pure sila, hindi sila maganda ilaban sa stags. Pero i-cross out mo sila sa mga rounded, or either sweaters, nag-excel po sila. How about your body conformation ng mga hatches natin dito? Ang hatches ko body conformation is medyo bulky sila, medyo high station. Merong lumalabas ng medium, pero usually high station, either dark or light, lumalabas sila. So sir, saan sir magagandang linyada na mataas ang winning percentage nitong mga hatches natin? Nung this year, kinross ko sila sa Lazy. Almost nagpapanalo sila sa Lazy. Even sa mga off-colors na mga kaibigan natin bumibili, kinocross nila. So yung cross nila is nagiging hybrid vigor pa rin yung labas. So number one, hindi nila sinisira yung kulay ng manok at saka nag-enhance pa rin yung laban. So sa akin lang, maganda talaga sila i-cross, either cross out mo sila sa sweater, rounded, at saka mga other colors, okay lang po. Actually sir, nabanggit mo yung sa kulay, no? Meron ako mga nakita kanina, may mga light, meron din mga dark side. Almost the same lang po ba itong mga to pagdating sa fighting style? Nag-iiba po sir kasi yung hatch natin is tatlo. So pag magiging darker sila, babalik sila sa family ng Gilmore's na straight comb, tapos may mga leaper na light at saka may McLean na light. So, depende po kasi sa breeding, nagsiselect po tayo ng inahin kung saan gusto natin pataasin na percentage ng bloodline. Isa tayo sa saksi na nakapaghanda ng bloodline na to ni Sir Otobon na inilaban natin sa Manila. Ito yung sir yung nabanggit ko dati, walang sugat na hatch na pinadala mo na tumawag pa ako. Sir, ano bang linyada ito at napakagaling. So, kayo mismo bumisita o pumili. Kasi iba yung pili ng may gusto kasi para at least wala kayong manghinayang sa pera nyo. At least makuha nyo yung gusto nyo. Sir Otobon, bago tayo magtapos, baka may gusto ka pong pasalamatan or batiin? Yes po, binabati ko po yung asawa ko po. Tapos sa supportive wife ko. Kasi hindi magsasucess yung farm kung wala po sila sa likod. Salamat po sa Excellence Family po. Kina Sir John, Doc Ramil, Doc Kim, Albert. Actually, sila po tumutulong sa atin sa farm, technically, advices, at saka malaking tulong yung healthy yung manok natin kahit saan dalhin. Talagang nagpapanalo. So yan mga katukaan, no? Next week po, samahan niyo po kaming muli at bibisitahin na naman natin ang isa pa sa ating mga Champions of Excellence para maibahagi sa atin
ang kanyang mga premiadong linyada. So muli, ako po si John Mercado, kasama siyempre si Sir Otto Bonabara ng RPN Legacy Game Farm para sa Dugong Palaban.